At dahil sumilip na si Haring Araw, eto nga't maglalaba na ako dahil napakadami ko na talagang labahin. Magtatanghalian na nga din ang mga oras na yan, kaya habang nagwa-washing ay magluluto nga muna ako ng uulamin namin para sa tanghalian. Naisip ko nga na gumawa na lang ng siomay at sa totoo lang first time ko pa lang talaga magluluto ng siomay at pinanood ko nga muna to sa YouTube University. Pero meron nga akong idadagdag na ingredients at meron nga din akong iibahin. Bali chicken siomay nga palang lulutuin ko dahil meron pa nga din akong manok dito. Buti na lang talaga at ipinagtabi ako ng aking inay. Dahil nung bispiras nga ng binyag ng batang maliit ay ipinagtabi talaga ako ng aking inay ng mga hilaw na ulam kagaya na nga lang nitong manok. Para naman daw pamprito, pang ulam ng mga bata at saka pambaon nila sa school. Buti na nga lang nandito talaga ang aking inay dahil hindi ko talaga yun naisip. Buti na lang meron akong blender kaya may nagamit nga ako sa paggigiling nitong manok pati na nga din yung carrots at saka sibuyas. Pagkatapos eto nga tatimplahan ko na itong aking pang siomay, nilagyan ko nga lang ng 2 kutsarang oyster sauce, kaunting asin, 2 pisong paminta, cornstarch at saka isang itlog at kaunting asukal. Pagkatapos, para mas lalong masarap, ay nilagyan ko nga nitong Pororo Seasoned Lover Flakes. Ang sarap nga nitong Pororo Seaweed na to, talaga naman may lasa na siya tapos ang crunchy pa. First time ko pa nga ding makakatikim ng ganitong siomay na binalot sa seaweed dahil ang nakasanayan ko talaga yung binabalot sa molo wrapper. At ayan, fast forward, eto na nga nagawa ko tapos in-steam ko nga lang siya ng 20 minutes at eto nga tanggahayin na ako para nga makakain na kami ng tanghalian dahil gutom na talaga ako ng mga oras na yan. Ang tagal ko talaga bago na i-prepare at naluto. Mas lalo ngang masarap ang siomay kapag merong chili oil or chili garlic. Kaya lang wala nga ako. Kaya nanghingi na nga lang ako sa kumare ko. Buti na lang meron siya. Pagkatapos ay nilagyan ko nga din ng flake seaweed itong pinakakanin ko at naubos ko talaga yan sa sobrang gutom ko. Bala ko nga sana salo kami ng panganay ko pero dahil sa sobrang gutom ko ay naubos ko talaga yan. Pagkatapos kumain, nagpahinga lang ako ng konti tapos eto at naglinis na nga ako dito sa kusina at naghugas nitong mga hugasin. Tanghali na nga din ako nakapag-umpisa sa paglalaba dahil ang batang maliit ang tagal-tagal talaga matulog. At nang mapatulog ko, nag-umpisa na ako magbukod-bukod ng mga labahin ko para makapagsalang na ako sa washing. Tapos ayun, pagkatapos ko nga din magluto ng tanghalian namin, nagising na nga din. Kaya habang naghuhugas ako ng mga pinggan, pinapabantayan-bantayan ko muna sa panganay ko dahil napakalikot na talaga. Pagdating naman ng asawa ko, eto nga't nag-asikaso na ako ng panghapunan namin at ang pang-ulam namin, yung tira pa rin siomay na ginawa ko. Niloloko nga ako nitong asawa ko, hindi daw siomay yung ginawa ko, bola-bola daw. Nakakainis pinagluto mo na nga ng masarap na pagkain, aasarin ka pa. At pagkatapos nga namin maghapunan, eto nga't inasikaso ko na tong mga nilabhan ko, pinagsasampay ko na dahil hindi ko pa din talaga na isasampay. Dahil tanghali na nga ako nag-umpisa sa paglalaba, eto nga't ginabi na naman ako bago matapos sa paglalaba dahil medyo madami-dami nga din akong nilabhan. Tapos wala nang bagyo kaya may pasok na ulit bukas at ngayon ko pa din talaga nalabhan ng uniform ng mga anak ko dahil hindi nga ako nakapaglaban nung nakaraan. Dahil Biyernes pa lang, busy-busy na talaga kami sa pag-aasikaso para sa binyag ng aming batang maliit. Tapos Sabado nga bininyagan, tapos kinabukasan naman bumagyo at 2 araw talaga yung bagyo at ulan ng ulan. O siya pa na mga hanggang dito na nga lang ulit for today's mini vlog. Salamat sa panonood. Pa-like and share naman ang video natin.